May mga taong hindi mo kayang kalimutan, hindi dahil sa kung anong ginawa nila para sa'yo, kundi dahil sa kung paano nila dala ang sarili nila. Naranasan mo na ba iyon? Yung tipong hindi mo alam kung bakit, pero sa tuwing nag-iisa ka, pumapasok sila sa isip mo. Hindi dahil sa kulang sila sa atensyon, kundi dahil sa tila ba kumpleto na sila kahit wala ka. At ang totoo, hindi lang swerte ang dahilan. May mga ugali silang namumuhay ng tahimik na nagtuturo sa atin ng isang aral. Ang taong tunay na nagpapahalaga sa sarili ay hindi kailanman naghahabol at siya pa nga ang mas lalong hinahanap-hanap. Sa edad nating ito mula 25 hanggang 45, madalas nating maramdaman na kailangan nating patunayan ang sarili natin sa trabaho, sa relasyon, sa pamilya, maging sa social media. Minsan pakiramdam natin, kung hindi tayo laging nandyan, mawawala ang halaga natin sa paningin ng iba. Pero may malaking pagkakaiba ang pagmamahal sa iba at ang pag-alis ng ating sariling mundo para lang mapansin. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang 7 ugali na tumutulong sa isang tao na maging hindi malilimutan, hindi sa pamamagitan ng panliligaw, pagpapapansin o paglalaro ng isip, kundi sa pagiging taong may direksyon, prinsipyo at katatagan ng loob. Ang mga ito ay para sa lahat, lalaki man o babae, anuman ang estado ng buhay. At bago tayo magpatuloy, linawin natin. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig o mapagmataas. Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili nang hindi sinasakripisyo ang pagmamahal sa iba. Magsimula tayo sa isang ugali na madalas nating iniisip na pagmamahal, pero sa totoo lang, nagpapababa ng ating halaga, ang pagiging sobrang available. Alam kong parang kakaiba ito. Madalas nating isipin na ang pagiging available sa isang tao, laging sumasagot sa tawag, laging handang mag-adjust ng schedule, laging naghihintay, ay tanda ng pagmamahal. Pero may banayad na katotohanan dito. Kapag ang buong buhay mo ay umiikot sa ibang tao, nawawala ang sarili mong timbang. Hindi mo namamalayan, nagiging isa ka ng extension ng buhay nila. At hindi isang taong may sariling direksyon. Hindi ito nangangahulugang maglaro ka ng patigasan o magpanggap na abala kahit hindi naman. Ibig sabihin lang nito, magkaroon ka ng sariling mga layunin, sariling gawain at sariling ritmo na hindi nakasandal sa presensya ng ibang tao. Halimbawa, kung may plano kang mag-ehersisyo tuwing umaga, huwag mong basta-basta kansilahin dahil lang may biglang nag-aya ng gala. Kung may deadline ka sa trabaho o personal na proyekto, bigyan mo iyon ng oras at huwag mong hayaang laging ma-override ng mga chat o tawag na hindi naman emergency. Ang taong may sariling mundo ay nagbibigay ng mensahe, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa gawa, na mahalaga ang kanyang oras. At kapag mahalaga ang oras mo para sa iyo, matututunan din ng iba na pahalagahan ito. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahaba. Sapat na ang malumanay na may nakaschedule ako ngayon, pero bukas pwede tayo. Sa paraang ito, nagiging mas makahulugan ang presensya mo dahil pinili mo itong ibigay, hindi dahil wala kang ibang pagpipilian. At isa pa, ang pagiging sobrang available ay madalas nagmumula sa takot. Takot na baka makalimutan ka, takot na baka may mahanap silang iba. Pero ang totoo, ang taong kumikilos mula sa takot ay nagpapakita ng kakulangan, hindi ng halaga. Ang taong kumikilos mula sa sariling kapayapaan ay nagpapakita ng kalayaan. At ang kalayaang iyon ang siyang unang bagay na hindi malilimutan ng iba. Kasunod nito, bigyang prioridad ang positibong emosyon sa paligid mo. May mga taong pumapasok sa isang silid at parang gumagaan ang hangin. Mayroon namang mga taong kasama mo pa lang, pakiramdam mo ay may exam kang dapat ipasa. Alin ka sa dalawa? Sa bawat pakikipag-usap may iniiwan tayong emosyon sa taong kausap natin. Kapag lagi kang nagdududa, nagtatanong ng bakit hindi ka nag-reply agad, o sino yung kasama mo, hindi ka nagiging kaakit-akit, nagiging nakakapagod ka. Ang taong marunong magpahalaga sa sarili ay hindi kailangang gawing test ang bawat interaction dahil tiwala siya sa sarili niya at sa kung ano ang kaya niyang ibigay. Ang ibig sabihin nito, piliin mong maging taong nagpapaginhawa, maging mabuting tagapakinig. Sa halip na husgahan agad, subukang unawain.
Sa halip na magbitaw ng mapang-asar na komento, magtanong ng maayos. Hindi mo kailangang maging perpekto, pero malaking bagay kung ang presensya mo ay nagsisilbing pahinga, hindi dagdag na stress. Halimbawa, sa relasyon o maging sa pakikipagkaibigan, may mga sandaling mas pinipili nating patunayan na tama tayo kaysa makinig. Pero ang tunay na may halaga ay iyong kayang magbigay ng ligtas na lugar para sa nararamdaman ng iba nang hindi isinasakripisyo ang sariling prinsipyo. Kapag naranasan ng isang tao na kaya mong manatiling kalmado sa gitna ng tensyon o kaya mong makinig ng hindi agad nagagalit, natatandaan nila yon. At tandaan mo, ang positibong emosyon ay hindi nangangahulugang lagi kang masaya o plastic na nakangiti. Ito ay tungkol sa kalidad ng iyong pakikitungo, iyong kayang magpakita ng pag-unawa sa halip na pag-atake, pasensya sa halip na pagmamadali. Sa huli, ang taong nakapagbibigay ng kapayapaan sa iba ay nagiging alaala na mahirap bitawan. Heto pa ang isang ugali na tila napakasimple ngunit napakalalim, panatilihin ang sariling mundo. Ito ang isa sa pinakamalalim na sikreto ng mga taong hindi natin malimutan. Mayroon silang buhay na hiwalay sa atin. May sarili silang pangarap, interes, kaibigan, at mga gawaing nagpapasaya sa kanila kahit walang ibang nanonood. Hindi sila nawawala sa sarili nila kapag may pumasok na relasyon. Sa halip, dinadala nila ang kanilang mundo at ibinabahagi ito. Madalas kasi, kapag pakiramdam natin ay natagpuan na natin ang isang tao, unti-unti nating isinasara ang ibang bahagi ng buhay natin, tumitigil sa hobby, lumalayo sa mga kaibigan, at inilalagay ang kaligayahan sa iisang basket. Ang resulta? Kapag hindi perpekto ang relasyon o atensyon na natatanggap natin, gumuguho ang ating buong pagkatao. At ang taong gumuguho, kahit gaano pa kabuti ang puso, ay mahirap maging inspirasyon. Pero kapag kumpleto ka na sa iyong sarili, kapag mayroon kang mga bagay na ikinatutuwa mo ng mag-isa, nagkakaroon ka ng kakaibang liwanag. Hindi ka nagmumukhang desperado, hindi ka naghihintay ng approval para maging masaya. At ito ang likas na nakakaakit, hindi dahil nagpapanggap kang hindi mo kailangan ng iba, kundi dahil alam mong kaya mong tumayo ng mag-isa habang bukas ka pa ring magmahal. Halimbawa, kung mahilig kang magbasa, patuloy mong gawin iyon. Kung may pangarap kang matuto ng bagong wika, o magtayo ng maliit na negosyo, pagtuunan mo ito ng oras. Ang mga gawaing ito ay hindi hadlang sa relasyon. Ito ang mismong nagpapalalim sa iyo bilang tao. At sa bawat araw na pinipili mong lumago, nagiging mas madali para sa ibang tao na pahalagahan ka. Hindi dahil kailangan mo sila, kundi dahil pinili mo sila. Ang tatlong ugaling ito, ang hindi pagiging sobrang available, ang pagdadala ng positibong emosyon at ang pagpapanatili ng sariling mundo ay parang mga haligi ng isang bahay na hindi nakikita mula sa labas pero siyang nagpapatibay sa buong istruktura. Kung mapapansin mo, wala sa mga ito ang tungkol sa pagmamanipula o pagpapapansin. Lahat ay tungkol sa pag-uugat sa sarili. At dito papasok ang mas malalim na bahagi ng usapan. Kung ang tatlong ito ay tungkol sa pagtatayo ng iyong pundasyon, may mga ugali pang mas nakatutok sa kung paano ka kumikilos sa gitna ng tensyon at pagbabago. Sapat na munang pag-isipan ito dahil ang susunod na hakbang ay nangangailangan ng mas tahimik na pagninilay. At totoo nga, ang susunod na hakbang ay hindi isang malakas na hakbang, kundi isang tahimik na pagbabago sa loob. May isang bagay kasi tayong madalas nakakalimutan kapag pinag-uusapan natin ang pagiging hindi malilimutan, ang predictability. Kapag nakilala ka na ng isang tao ng lubusan, kapag alam na nila ang bawat sasabihin mo, bawat reaksyon mo, bawat galaw mo sa isang sitwasyon, unti-unting nawawala ang kuryosidad. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging pabago-bago o misteryoso ng artipisyal. Ang sinasabi natin dito ay panatilihin ang paglago at pagkatuto dahil ang taong patuloy na lumalawak ay hindi kailanman nakakabagot. May mga taong napagkakamalan ang seguridad sa relasyon bilang pahintulot na tumigil sa pagbuo ng sarili. Iisipin nilang sapat na ang pagmamahal, sapat na ang nakagawian,
at hindi na kailangang sumubok ng bago. Ngunit ang totoo, ang predictability na bunga ng pagtigil sa paglago ay unti-unting pumapatay sa apoy ng paghanga. Ang taong may sariling halaga ay hindi natatakot sumubok ng bagong karanasan, mag-aral ng bagong kakayahan, magbasa ng librong hindi pa niya napag-uusapan, maglakbay sa lugar na hindi pa niya napupuntahan, o simpleng magbago ng pananaw sa buhay. Ang mga ito ay hindi lamang para sa sarili. Nagbibigay rin ito ng panibagong kulay sa kung paano ka nakikita ng iba. Halimbawa, kung sa bawat pagkikita ninyo ay may bago kang kwento, bagong ideya, o bagong sigla, natural na magnanais ang kausap mo na makasama ka pa. Hindi dahil sa panlabas na anyo, kundi dahil sa daloy ng iyong buhay. May kasabihan nga tayo na ang tao ay parang ilog. Kapag tumigil ang agos, namumuo ang dumi. Sa ating mga relasyon, kapag tumigil kang lumago, nagiging maputik ang samahan, paulit-ulit na lang. Kaya iwasan mong maging predictable sa pamamagitan ng patuloy na pagtatanong sa sarili. Ano ang bago kong natutunan ngayong linggo? Anong ugali ko ang gusto kong pagbutihin? Anong pangarap ko ang hindi ko pa nasisimulan? Ang mga tanong na ito ay hindi para pahirapan ka, kundi para panatilihing buhay ang apoy ng iyong pagkatao. At sa sandaling makita ng ibang tao na ikaw ay may sariling pag-unlad, hindi nila maiwasang mag-isip. Paano kaya siya sa susunod na taon? Ang kuryosidad na iyon ang isa sa mga bagay na nag-iiwan ng marka. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang iyong pagbabago. Sapat na ang tahimik na pag-usbong, tulad ng halamang lumalabas sa lupa ng walang ingay. Ngunit kapag nakita na, hindi na maaaring baliwalain. Kaugnay nito, may isang ugali na madalas nating ipinagpapaliban dahil hindi ito kasing kinang ng iba, ang hayaang magsalita ang gawa. Napakaraming tao ang mahusay magsalita, mangako ng mga bagay-bagay, magpaliwanag ng kanilang intensyon, o magbitaw ng magagandang salita. Ngunit sa huli ang nananatili sa alaala ng tao ay hindi ang mga sinabi mo, kundi ang mga ginawa mo, lalo na sa mahihirap na sandali. May kaibigan ka bang laging nagsasabing, nandito lang ako para sa iyo, ngunit kapag may problema ka na, biglang nawawala? O isang taong hindi gaanong magsalita, pero sa oras ng pangangailangan, siya ang unang dumadating. Malinaw kung sino ang hindi mo malilimutan. Sa usaping pagpapahalaga sa sarili, ang integridad ay hindi lamang para sa iba. Ito rin ang pundasyon ng respeto sa sarili. Kapag sinabi mong gagawin mo ang isang bagay, gawin mo. Kapag nakagawa ka ng pagkakamali, aminin mo ng walang dahilan. Kapag may pangako kang binitawan, tuparin mo, o kung hindi man, magpaliwanag ng maayos. Ang ganitong pag-uugali ay hindi agad napapansin araw-araw. Ngunit sa paglipas ng panahon, nabubuo ang isang imahe ng taong maaasahan. At ang pagiging maaasahan ay isang bihirang katangian sa panahong ito. Marami ang puro salita, kakaunti ang kumikilos. Kung ikaw ang tipo ng tao na ang gawa ay laging naaayon sa sinasabi mo, natural kang magiging kakaiba sa mata ng iba. Naaalala ka nila, hindi dahil sa iyong mga pangako, kundi dahil sa iyong presensya sa mga sandaling mahirap. Isipin mo ang isang relasyon, hindi iyong puro matatamis na salita kapag masaya ang lahat, kundi iyong may kasamang tumatayo sa tabi mo kapag may bagyo. Sa mga ganitong pagkakataon, ang gawa ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang talumpati. Kaya kung nais mong maging hindi malilimutan, huwag mong sayangin ang iyong salita sa mga bagay na hindi mo kayang panindigan. Mas mabuti pang manahimik at kumilos ng naaayon sa iyong prinsipyo, kaysa mag-ingay at mag-iwan ng bakas ng pagkabigo. Ang taong may tunay na pagpapahalaga sa sarili ay hindi nagpapaliwanag ng labis. Ipinapakita niya ang kanyang halaga sa pamamagitan ng kanyang mga desisyon at kilos. At sa tuwing may makakakita ng ganitong pagkakaisa ng salita at gawa, may bahagi sa kanilang puso na kikilala. Ito ang taong maaasahan. Kung mapapansin mo, ang mga ugaling ito ay hindi tungkol sa pagpapanggap o paglalaro ng isip. Ang mga ito ay tungkol sa pagiging totoo sa iyong sarili at sa iyong mga halaga. Kapag may direksyon ka, hindi ka na nagpapadala sa takot na baka maiwan.
Kapag may integridad ka, hindi mo na kailangang maghabol ng atensyon. At kapag may sarili kang mundo, hindi mo na kailangang humingi ng pahintulot para maging masaya. Ngunit may isang aspeto na madalas nating napapabayaan at ito ang nag-uugnay sa lahat ng ating napag-usapan. Ito ang kakayahang pagharian ng ating emosyon, hindi sa paraang malamig o walang pakiramdam, kundi sa paraang malalim at matatag. Sa mga susunod na sandali, dahan-dahan nating titingnan kung paano nito pinatatatag ang lahat ng ating napag-usapan. Ngunit sa ngayon, hayaan muna nating lumubog ang mga aral na ito nang hindi minamadali. Dahil minsan, ang pinakamalalim na pagbabago ay nangyayari hindi sa pagmamadali, kundi sa tahimik na pag-unawa. At heto na nga ang isa sa pinakamahirap, ngunit pinakamalalim na bahagi ng pagpapahalaga sa sarili. Ang kakayahang pagharian ang sariling emosyon. Hindi ito tungkol sa pagiging manhid o walang pakiramdam. Sa katunayan, ang mga taong may tunay na emosyonal na katatagan ay kadalasang mas malalim kung makaramdam. Nararamdaman nila ang sakit, ang saya, ang takot. Ngunit hindi nila hinahayaang diktahan ng mga ito ang kanilang mga desisyon. Sa mundong napakabilis mag-react, ang taong marunong huminto muna bago magpasya ay nagiging kakaiba. At ang kakaibang iyon ang mahirap kalimutan. Isipin mo ang isang pagtatalo. Kapag may nasabing masakit sa iyo, ano ang natural na tugon? Madalas, sumasabay tayo sa bugso ng galit. Magtataas tayo ng boses. Magbitaw ng mga salitang pagsisisihan natin sa huli. O kaya naman ay tuluyang mananahimik ng may sama ng loob. Ngunit may mga taong hindi ganito. Sila iyong humihinga muna. Sila iyong nagtatanong sa sarili. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ang kailangan kong gawin para maging maayos ito? Hindi sila nagpapadala sa sandaling init ng ulo. At dahil dito, ang kanilang presensya ay nagiging kanlungan, hindi digmaan. Hindi mo sila malilimutan dahil sa kalmadong iyon, dahil bihira na ito ngayon. May mga pilosopiya mula sa sinaunang panahon na nagsasabing, ayon sa pilosopong si Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Kung tutuusin, hindi natin kontrolado ang sasabihin ng iba, ang mangyayari sa paligid o ang pagbabago ng panahon. Ngunit kontrolado natin kung paano tayo tutugon. Kapag natutuhan nating huminto bago mag-react, binibigyan natin ang ating sarili ng kapangyarihan. Hindi ka na alipin ng sitwasyon, ikaw na ang namamahala. At ito ang isa sa mga bagay na hindi maalis sa alaala ng iba. Ang kakayahang manatiling matatag kahit hindi perpekto ang mundo sa paligid. Hindi ito nangangahulugang pigilan mo ang iyong damdamin o itago ang iyong nararamdaman. Sa halip, ito ay pag-aaral na magkaroon ng espasyo sa pagitan ng nararamdaman at ng iyong magiging kilos. Halimbawa, kung may dumating na balitang nakakabagabag, sa halip na agad magpadala sa takot at magpadala ng sunod-sunod na mensahe, subukan mong umupo muna, huminga ng malalim. Tanungin ang sarili kung ano ang maaari mong gawin ngayon na makabubuti. Sa ganitong paraan, hindi ka na basta-basta tinatangay ng emosyon. Ikaw na ang pumipili kung paano sasagot sa buhay. At kapag nakita ng ibang tao na kaya mong manatiling kalmado sa gitna ng bagyo, may bahagi sa kanila na nagtatanong, paano niya ito nagagawa? Ang tanong na iyon mismo ang nagpapalalim ng kanilang paggunita sa iyo. At mula sa emosyonal na katatagan, may isang natural na susunod na hakbang, ang patuloy na paglago. Kapag hindi ka na kontrolado ng iyong mga emosyon, nagkakaroon ka ng espasyo para magtanong, paano pa ako maaaring maging mas mabuting tao? Ano pa ang kaya kong matutuhan? Dito pumapasok ang huling ugali, ang pagpapabuti sa sarili bilang isang patuloy na proseso. Ang paglago ay hindi kailangang maging malaki o marangya. Maaaring ito ay pagbabasa ng ilang pahina araw-araw, pag-aaral ng bagong kakayahan, pag-ehersisyo kahit 30 minuto o paglalaan ng oras para magnilay. Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil. Ang taong patuloy na lumalago ay may dalang enerhiya na hindi kayang pantayan ng kahit anong panlabas na palamuti. Hindi mo kailangang ipagsigawan na ikaw ay nagbabago. Makikita ito ng iba sa iyong mga mata, sa iyong lakad,
sa iyong pananalita. Isipin mo ang isang taong nakilala mo 5 taon na ang nakalipas. Kung makita mo siyang muli at may bago siyang kakayahan, bagong pananaw, at mas malalim na pangunawa, natural kang maaakit. Hindi dahil sa nostalgia, kundi dahil sa pag-unlad na kanyang ipinakita. At kung ikaw ang taong iyon, ikaw ang magiging alaala na mahirap kalimutan. Ang paglago ay hindi lamang para sa sarili. Ito rin ang nagbibigay sa iba ng dahilan para patuloy na pahalagahan ka. Hindi dahil sa kung ano ka noon, kundi dahil sa kung sino ka ngayon at kung sino ka pa sa hinaharap. Kaya kung susuriin natin ang lahat ng napag-usapan, makikita natin na ang pagiging hindi malilimutan ay hindi bunga ng pagpapapansin o paglalaro ng isip. Ito ay likas na resulta ng pagpapahalaga sa sarili. Ang pagiging hindi sobrang available ay nagsasabi na mahalaga ang iyong oras. Ang pagdadala ng positibong emosyon ay nagpapakita na ikaw ay pahinga, hindi pabigat. Ang pagpapanatili ng sariling mundo ay nagpapaalala na ikaw ay buo kahit walang iba. Ang hindi pagiging predictable ay nagpapanatili ng buhay at kuryosidad. Ang pagpapahayag sa pamamagitan ng gawa ay nagpapatatag ng tiwala. Ang paghahari sa emosyon ay naglalagay sa iyo sa mas mataas na antas ng karakter. At ang patuloy na paglago ang siyang nagbibigay ng dahilan para laging may bago sa iyo. Hindi mo kailangang maging perpekto para maramdaman ito. Kailangan mo lang magsimula. Magsimula sa isang maliit na desisyon ngayong araw na hindi mo hahayaang maubos ang iyong sarili para lang mapansin. Magsimula sa pagbibigay ng oras sa iyong sariling pangarap. Magsimula sa paghinga muna bago mag-react. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay nagtatayo ng isang pundasyon na hindi kayang gibain ng kahit na sinong tao. Kung ang videong ito ay may naantig sa iyo, gusto kong marinig ang iyong kwento. May ugali ka ba rito na gusto mong pagbutihin? O may karanasan ka na bang hindi mo malilimutan ang isang tao dahil sa kanyang pagpapahalaga sa sarili? Ibahagi mo sa comments. At kung nakatulong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas maraming pag-uusap tungkol sa pagpapalalim ng ating sarili at relasyon. Tandaan mo, hindi ka kailangang maghabol para maging mahalaga. Ang taong may malalim na paggalang sa sarili ay hindi kailanman nawawala sa isip ng iba. Hindi dahil siya ay perpekto, kundi dahil siya ay totoo, buo at patuloy na lumalago. Mahalaga ka, hindi dahil may pumapansin sa iyo, kundi dahil ikaw ay may halaga sa iyong sarili. Magpatuloy ka,